Napakatindi ng pangyayari sa kakatapos lang po na Title Tuesday. Grabe yung nangyari kay Magnus, grabe yung nangyari kay Wesley, at grabe yung nangyari sa livestream ko. Ang gawin po natin, bago ko po i-analyze yung mga laro ni Wesley at Magnus, panoorin niyo po yung game ni Wesley So na during naka-livestream po ako at napakasaya po na pangyayari. Enjoy and then analyze natin after. That little mouse, cause I'm an albatross. This is round number 8. Shoutout sa lahat ng nanonood. Title Tuesday, Wesley So 5.5 out of 7. May talong isa, may tablang isa. Pareho sila na score ni Magnus. Ngayon, round number 8 na. Pag napanalo to ni Wesley, aba, maganda ang kalalagyan niya. Ibig sabihin, malaki pa yung chance mag-champion. Medyo naglalag ng konti. Ipon ang pinawalan. Nakita nyo? Buhay na buhay yung dugo ko. $100 yung natanggap ko eh. Oh, medyo, buhay na buhay yung dugo ko. Pero yung set stats ko, tingnan mo, slow motion lang. Oh, nagyapor. Sanggala D6. Knight F6. Tumalon lang ang yoga, baby. O, diba? Hindi makatira yung bangkala. Bishop to E7. Wesley So nag-iisip kung anong gagawin. Bishop to C4, medyo bumibilis na. At kinain yung pawn. Hindi na naglalag. So, tuloy-tuloy na tayo, guys. This is Biana Game. Max Langs Biana Gambit. Anong gagawin dito? Dini-4 lang, pero parang babawiin lang yan eh. Kinontrol na yung gitna. May bawi pa dito. Tapos mamaya pagkakasting lamang dahil yung F5 kontrolado. Yan po ang nangyayari ngayon. Diba? Whoops! Pumipin pa nga. Pumipin. Bakit? Para pag kinaption mo, kakain siya dito, kain ka ganun, may lapa ba dito? Pero teka lang, may sacrifice atang ganun eh. Shoutout po sa mga nanonood. Welcome sa ating live saving. Ems Calzada, salamat sa star. Ooh! Totoo ba yan? Millie Ray? Eto po, coach, para di ka antukin. 5,000 super chat? Wala! Pusang gano'n. Ano, sasayaw na ba ako dito? Teka lang ha. Kinain yung pun eh. Tapos tsumik lang dun eh. Hinarangan ng bisya para makapag-casting paldo. Pusang gala. Paldo! Salamat sa nagsend ng star. Yung mga fans mo ko, siya yung manina. Yung fans niya, pangyahanip ka. Anyway, ayan na nga po. Nag-bishop to G3 lang. Ano pang kailangan mong gawin? Grabe naman. Lagi na ako magla-live ng Title Tuesday pag ganyan, promise. Oh, wag pusa, umatake pa na gano'n. Teka lang, ha? Anong gagawin mo, Wesley? So, kailangan natin depensahan to. No, kailangan depensahan. Yes, dinepensahan na nga lang. Ang ganda ng center po ni Wesley. Yung kalaban na malamang kakasing yan dito eh. Pero okay lang yun. Napakalakas ng sentro. Ems Calzado, salamat rin sa star. Let's go! Let's go! Thank you so much sa napaka-generous na super chat. Ha? Salamat sa mga nagsisend ng super chat dyan. Thank you so much. 5,000 sa $100? That's 10,000 pesos. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, dito ako magla-live eh. Nabuhay. Siyempre, sino hindi mabubuhay dyan? Ha? Tulog ka pa ba, coach? Hindi, gising na nga eh. At ayan na nga, oh, hinamon na lang ni Wesley. I-endgame niya na lang. Pag in-option mo, king, ganda ng sentro eh. Equal lang to ng pyesa, pero tingnan niyo yung po ni Wesley, oh. Ganda, oh. Pag ginanito niya yan, oh, parang may formation na siyang matindi. Nag-iisip yung kalaban, kinapture na nga po, takes, boom, dun, tulak na ganun, napaka-solid na nun. Grabe, ah. Grabe, C3 lang. Para yung formation ng po, no? Gandang tingnan. Siguro pag C3 may ganun mo, para nakaganyan na, oh. Anong tawag dyan? Parang Lego, eh, no? Anyway, nagtalon lang ng Yoka, baby. Si Nitri ng Wesley. Nakikinig ata sa atin si Wesley. Buhay na yung dugo ko, eh. 10K, eh. Naka 10K tayo, guys. Hop, umatas lang, of course. Tamang depensa, hindi mo magandang kainin kasi madidevelop pa yung kabayo niya. Ayan, no? Maintain yung dalawang napakalakas na center pawn. No? Tumalon yung kabayo doon. Anong gagawin noon? Tinulakan. Saan pupunta yung kabayo niya? Knight to D5 ba? Oh, kakainin ba to? Sira yung pawn structure niya? Sira ata pawn structure. Hindi kasi pwede to. May ganun eh. Pagka-capture mo, nasira na yung pawn structure, tapos gaganito.
Tapos later on, lalapit yung king. Yun na nga yung ginawa ni Wesley, oh. Oh. Oh, inatake na ng tuluyan. Talaga nagmamadali yung pawn. Ha? Para ako din, medyo ganado kasi ko ngayon. Oops, ayan na, ayan na. Pero ako, lalapit akong ganun. Dahan-dahan lang, sir. Dahan-dahan lang. Ganda nilagay ng knight, oh. Depensado lahat ng weakness. Dito, tulak. Hindi makakastling. Kasi pag nag-castling ka din, sir, gaganitohan ka. Pag gumalaw ka naman, ipapalit mo yun, may ganun. Okay? So, persado mag-king move. Yes, king move. And then, king e4. O, king e4 lang. Later, tutulakan na ganun. Aba, nakapag-castling ka pa nga. Uy! Busa hindi nakita. Alam niyo kung bakit? May sacrifice. Eto, pusang gala. Tumataging-ting na sacrifice. Grabe. Buti na lang umatras. Hindi ako nagsalita para hindi niya malamang may blunder sa posisyon. Pero ngayon, pagka knight to d4, abay panalo na yun. Wala na. Ang lupit na eh. Oh, ano? Dalawang pass pa ang binigay mo? Ano pang gagawin mo? Yung knight mo atras dito, may threat ka dito. Ganun lang. Wala na. Tapos ng buhay. Pusang gala. Natahimik ako doon. Buti hindi nakita ng takes. Akala ko nag-isip yung kalaban, nakita na yung tamang tira, pero hindi pa pala. Pinakabalang pala tayo ni Brad Pitt. Hanep na yan. Pinakabalang pala tayo. Grabe. Bishop! Halika dito, Bishop. May papakita ko sa'yo. Grabe. Ano yan? Knight to E6 lang ah. Bakit? Tingnan mo to. Pusa nga. Parang ano yun, Pasko ah. Pasko na naman. Okay, tulin ng araw. Paskong na Huling mo ng oras. Inatok na ako. Bigla nawala atok eh. Gusto ko nang sumayaw-sayaw eh. Parang may panggastos nga na sa app mo ah. Oo, may ginagawa po akong apps. Abangan nyo. Abangan nyo yung apps na ginagawa namin. Biyaherong Chess Coach apps na kung saan may libre turo, libre puzzle, libre advice. Yun lang. You can ask me anything, sasagutin ko. May live stream tayo regularly. Abangan nyo yun. Umalaban pa yung kalaban niyo. Wala na. Mag-resign ka na. Naka 10K na ako eh. Sumuka ka na. Sumuka ka na. Sumuka. Sige. Pusong gala. Ayun, nag-resign na. Yes! Yes! Aba, may humabol pa, Bishop! Si John Dave. Pangkain sa labas, coach. Another $50 from John Dave. Grabe naman talaga. God bless you guys. Gagawa kami ng apps. Gumagawa kami ng apps ngayon. Actually, dapat di ako maglalagay ngayon kasi may meeting kami para i-organize ng apps na ginagawa namin. Ano ba yung mga dapat gusto nyong ilagay namin or para matuwa yung mga tao. Aba, grabe. Abangan nyo yung app. Salamat ulit, John Dave. Napaka-generous niyan. Grabe. Napaka-generous naman. Grabe yun. Umulan ng biyaya. 13,000 pesos. Grabe, kaya nakakatuwa po yung live stream na yun. At bukod po sa exciting na laban na napanood natin, salamat po sa mga nagbigay ng tulong o suporta. No? Salamat sa super chat at star. Anyway, balikan ko lang ng konti yung laro ni Wesley. No? Kasi medyo nagkamali po dito sa tiradang G4. Instead of G4 daw po kasi, perfect gaming na kung nag-D5 muna. Blunder po yung G4 kasi may sacrifice nga. Persado kang kainin, may check, pagtakbo ng king, capture lang, at nabawi yung kalamangan. Nawala yung napakalakas na center pawn. No? Balik po tayo doon. Hindi nakita, at ayun na nga, medyo easy na to. Nakita nyo na yan No? Nakita nyo na yan. Anyway, tama muna kay Wesley. Punta na tayo kay Magnus. Grabe po kasi ang nangyari kay Magnus. Sa round 1 pa lang, laban kay Hakuray Bynum o Jacoray Bynum. Ewan ko, basta si Bynum. Ang tindi po kasi ng mga pangyayari. So puti po dito si Bynum, tinirahan ni Magnus ng Sicilian na napunta po sa close variation ng Sicilian. Ayan, close lang Ang dating nga kay Magnus talagang sinolid niya lang, hindi niya na pinapa-D4. So ang nangyari po, castling, knight lang doon. May mga idea mag-F5 yan later on, no? At ayan na nga po, nag-F5, di ba? So nag-F4 naman din. Ito pong si Bynum, kinapture, takes, and then capture. Pinagkakain lang ni Magnus, At dito po medyo nakakapagtaka to, no? Nag-Queen D7 lang si Magnus. Usually, hindi mo to binibigay. Pero nakukuha ko yung punto niya. Gusto niya pong talagang ma-pressure din yung E4.
No, kahit kasi may bishop siya, hindi naman magagamit dahil barado po ng e4. So tumalon yung kabayo, inatake, takes, at ayan na nga po, kumapture lang, nakuha yung file. And then umatras, tapos nag-knight to e5, according sa engine evaluation, very close to equal. Pagkatira po ng bishop e3 develop, nag-knight po sa may g6, na kung saan kinapture, and then nagulat ako dito, bishop takes, napakagandang tira. I was expecting knight takes pero bishop takes pressure dyan. Hindi mo basta matulak yan na makakatalon to, mabubutas or dito. Kaya ang ginawa niyan is umatras para depensahan. Magnus naman kining move lang, ayaw niya pong mapalit yung reyna. Pagka king move, nag-queen to dito lang na kung saan ayun na. Ito yung magandang idea na pwedeng gawin ni Magnus. Yung aatake po siya dito kasi yung bishop mabubuhay. So, ang ginawa po niya, nag-rook lang doon na sinagot na nga po ng a5. Ayan, slightly better na daw po si Magnus eh. So, umatras yung bishop hitting the pawn na dinipensahan lang. Pagka-depensa, tumira po ng rook dito at tinulak na. Ayun, talagang yan naman talaga yung plano niyan para mabuksan to. Tingnan nyo, weak po yung diagonal na yun. Lakas ng dark square bishop ni Magnus. So, kinapture and then nag-queen lang po sa may d3 na sinagot ng capture takes and then nag-h5 lang. Anong nangyayari? Ito po yung tinatawag nilang principle of two weaknesses. Kasi weak po ito eh. Pero pag yan lang kasi inatake mo, madaling depensahan. So, ang tirada pong ito, gustong itulak yan para pag nawala ito, may another weakness doon. Lalakas yung kabayo. Kaya ang ginawa po niyan is pumasok na lang po yung reyna sa may a6 na sinagot lang po ng rook to f8. Pagka rook f8, gumanon and then nag-queen lang. Grabe, no? Wag po kayo pala magtaka. Bakit dito? Babalik ko na ng konti. Libre to, hindi kinapture kasi may check ha. Kaya nga po ginanon muna yan. Ganun, binibigay talaga. Pero hindi pa rin kinapture agad yan ni Magnus. Tinirahan niya muna ng sundot na queen to f6. Pwede din kay-capture rin, pero eto kasi may ganun, may threat pa rin. Hindi naman madipensa na, hindi maitulak eh. Yan ang nangyayari. So, ang ginawa po is nag-bishop to g2 na tinikman na. At pagkatikim, chumek, umangat yung king, tumakbo yung reyna, at ito po ay completely winning na for the side of Magnus. At pag ganitong lamang ka na material, ang pinakasimple talaga ipalit mo yung pyesa. No? Kaso, ang ginawang palit ni Magnus ay bishop to d4, a normal looking move. Kala mo, mananalo ka na agad, na kung saan, ubos ka na pala. Pusang gala, ginawang puzzle si Magnus. Ang gawin nyo, i-post yung video. Kung hanapin nyo, white to play, panalo ang white. Grabe. O, i-play nyo na kung nakita nyo na. Galing nyo kung nakita nyo. Pwede nyo na talunin si Magnus kasi nakita yan ng kalaban. Queen takes to h5. Pusang gala. Queen sacrifice kasi mati ang kakabagsakan. Aray mo, pakak. Pusang gala. Ang sakit nun. Napatawa na lang si Magnus. Kasi lamang siya sa oras, lamang sa posisyon, na swindle ng ganun. Ang simple lang po ng depensa dyan. Kung gusto mong wag mamate, igalaw mo yung kabayo, knight to e5 siguro bago ka mag-ganon. Or if not, mag-rook ka lang doon para hindi na siya makaporma. Pero pinakasimple dyan kasi knight to e5, may mga threat pang ganun. Grabe, hiwaga talaga ng chess. Anyway, ano ang naging performance ni Magnus? Pakita ko lang, ito po. Ayan, so natalo siya ng round 1, pero dumiretso, tatlong sunod, tapos natabla. Nanalo. Actually, pareho sila ni performance ni Wesley. Ayan, nanalo. Tapos, biglang natalo kay Dmitry Andrikin. Very crucial match ito. No? Kasi ang alam ko, nag-champion si Dmitry. Tapos, tabla kay Bortnik, nanalo last round. Si Wesley, anong nangyari? Ito naman po nangyari kay Wesley. Nanalo po siya dalawang sunod, tapos natalo siya in a completely winning position dito kay Artem. Na-perk yung tore niyan eh. Lamang po yan, winning yan eh. Tapos natablan, halos pareho nga sila ng performance ni Magnus eh. Tapos natalo kay Nepo, ito crucial match. Kailangan mapanalo niya to eh. May chance pa mag-champion kung mapanalo. Kaya natalo, tapos nanalo kay Benjamin, natalo pa last round. Kaya ang final standing po, ito po, tingnan po ninyo. Ayan. Champion si Dmitry Andrikin with 9.5. Duda 9, MBL, Nepo, Xiong, Alexei Sarana, Bogdan Daniel Deac, Arjun Ergaisi habang lumalagari si Arjun Medyo nagkakalat sa Tata Steel kaya naglaro na lang ng Title Tuesday. Si Pabi leading to na maaga Ayan 6 out of 6 pero hindi pa rin nag-champion. Nadali ng mga last round. Ay, tabla-tabla tas natalo last round. Champion pala siya kung nanalo last round
Banderang kapus pa. At ayan po ang mga kabuuan ng mga sumali si Grishuk. Naglaro, Hikaru, nagkalat din, 8 points. Lasabik, Magnus, Noderbeck, Yakubawi, Daniel Dubob, andyan, tinalo niya si Hikaru. At kasama niya si Wesley. At marami pang iba na malalakas na player na naglaro, of course. Grabe ang Title Tuesday. Ang lalakas na mga kasali. Ako, hindi ako naglaro. Nag-live stream na lang ako kasi inaantok ako. Dahil alauna po, alas 12 ng madaling araw nagsisimula. Anyway, maraming salamat po sa nagbigay ng suporta, sa nag-send po ng super chat at star na napaka-generous. Abangan nyo po yung ginagawa ko na chess app, biyaherong chess app, na kung saan pwede po kayong mag-analyze ng game nyo with the help of engine. Pwede po kayong mag-solve ng puzzle, different kinds of motifs ng puzzle. Pwede po tayong mag-usap. Pwede nyo akong i-chat doon na magre-reply ako. At meron po tayong exclusive videos na gagawin. Mga training videos po yan. Yun po, abangan nyo po yung app. Sana masuportahan nyo, magastos. Magastos. Magkakaroon po tayo ng subscription fee pero we'll make sure na very affordable sa mga Pilipino. Abangan po nyo yun. Muli ito po yung Coach Be The Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. God bless. That little mouse, cause I'm an albatross.